So, hello guys! Ayan, nag-cold compress na ako ngayon. At ayun, kakauwi ko lang kaninang mga bandang 10:30, ganyan, mga 10:25, ganun. Tapos, pumunta ako sa clinic kanina ng mga 7:30 at nakarating ako doon ng 7:52 nung nag-fill up ako. So, super late na nga akong tutuusin kasi 8 yung appointment ko. Tapos, ayun, um, nag-atrasabante kasi ako, guys. Dahil pinag-iisipan ko talaga kung itutuloy ko ba to or hindi. Pero, ayun na nga, gustong-gusto ko talaga siya as in. Kaso nga lang, ayun kasi may nakikita ako na lumalabas yung trend. So, okay lang naman yun kasi pag gano'n naman nangyari, ibabalik lang naman sa clinic yun. Kaya nag-atrasabante ako kanina. Kaya late na ako nakarating sa clinic. Pero ayun, tinanggap pa rin naman nila ako kasi dapat daw mga at least before 8. So, before 8 naman ako nakarating. Pero yun na nga kasi sabi ko doon sa kausap ko, baka saktong 8 ako makarating kasi hindi ko rin naman sure kung traffic or ganon. Kasi malapit lang naman siya sa Visayas, Ablang naman siya. Kaso, yun nga, ayun, pinayagan naman ako basta daw makarating ako ng saktong 8, ganyan. So, ayun, nagmotor lang ako kasi yung asawa ko injured, hindi ako nasamahan. Kaya mag-isa lang din ako, o 'di ba? Lakas ng loob, girl. Mag-isa lang din ako talagang pumunta doon. Actually, gusto ko talaga may kasama ako kasi siyempre medyo kinakabahan din ako, no? First time ko to. First time ko magpa-high ko nose lift. Ayan. So, yan na yung result. Ang ganda niya. Mas tumaas yung bridge. At yung dito ko, so hindi ko pa siya nakikita masyado kasi gusto ko yung, parang alam niyo yun, yung matangos yung dating talaga. Pero, ayun, hindi pa siya sobrang kitang-kita kasi nga namamaga na siya. So, yun na, ikwento ko yung procedure. So, pagdating ko doon, ayun, nag-fill up, mga form, ganyan. Tapos, ayun, after nun, nag-waiting ako kasi siyempre ang dami nilang client. Aray ko, ang sakit. Ayun na nga, ang dami nilang client. So, ayun, tinaas ko yung kilay ko, sumakit yung dito banda. Kasi masakit na nga siya. So, yun na nga. Nag-waiting ako ng ilang minuto, ganyan. After nun, lininis yung mukha ko kasi kasama yun sa free basic cleansing, facial cleansing, ganyan. Tapos after nun, yung pag V-shape, nilagyan din ako ng 15 minutes yan, inurasan ko siya. Tapos, after nun, habang naka V-shape, yung pang V-shape nga yun, nakalagay dito. Habang nakalagay yun, nilagyan na rin ako ng anesthesia na cream para sa gagawin na procedure na sa high nose lift ko. So, after nun, yung V-shape, yung pang V-shape, 15 minutes lang siya, namatay na. Tapos, yung cream, halos nasa 30 minutes na na-stay sa ilong ko kasi may client pang ginagawa yung gagawa din sa akin, ganun. Tapos yun na, after nun, after nun, yun, nilipat na ako sa ibang bed. Tapos, medyo masakit siya, guys. Tapos, ayun na, nilipat na ako sa ibang bed para start na yung procedure. So, unang ginawa is yung injection para sa anesthesia. Ngayon, nung in-inject yun, sobrang sakit. As in, masakit talaga siya. Nagluha yung mata ko nun. Talagang nagluha siya kasi masakit. Tapos, may stress ball naman silang binibigay para nga, ayun, pisil-pisilin mo siya. So, ayun, masakit siya. Masakit. Pero seconds lang yung sakit. Pero nanunuot yung sakit sobra. Tapos, yun na nga, nagluha yung mata ko sa sobrang sakit. Tapos, after nun, ang sakit mo yun. After nun, nung pagka-inject, tinuloy na yung trend. Pinasok na sa ilong ko yung trend. Sabi nila, wala daw nararamdaman. Actually, hindi siya masakit nung pinapasok na yung trend. Pero, ramdam na ramdam mo siya. Tapos, yung part dito, kasi 'di ba dito may buto tayo diyan. Lalo na ako mataas yung buto ko diyan. Yun yung concern ko rin eh. So yung buto dito, naririnig mo yung bawat pasok ng trend. Pag dating dito, gumagasgas siya sa parang buto. Feeling ko buto yun. Alam mo yung buto na inaanuhan mo, chinachap, sakit. Yung medyo, baka napapersa siya. So, ayun na. Yung alam mo yung buto na parang chinachap-chap mo, ganun yung tunog yung
parang nag-grinder yun. Nag-grinder ka ng, alam mo yung parang nag-grinder ka ng buto or ngipin. Pag nagpapalinis ka ng ngipin, ganon yung gumaganon siya, ganon yung sounds niya. Tapos ramdam na ramdam ko talaga yung pagpasok ng mga trend. Tsaka may konting masakit ba siya? Hindi ko siya masabing masakit eh, pero ramdam na ramdam mo siya. Hindi siya masakit na, basta yun dito, hindi siya masakit, pero ramdam mo siya, gano'n. Pero yung dito na, yung pag ganun na siya, yung patayo, may, pagka nag-point na siya, may sakit siya dito sa may taas ng gums mo, yung sa baba ng ilong. Di ba gums yun? Dito sa gums natin. Mararamdaman mo may nagpo-point na parang tinutusok, gano'n. Yun yung sakit. Yun yung medyo masakit. Pero, okay lang. Tolerable naman yung sakit niya. So, nabilang ko yung trend, ang pinasok sa akin. Hindi ko sure kung 15, pero ang pagkakabilang ko kasi 14. Pero sabi kasi doon sa post nila, 15 trends, ganun, and more. Pero, ewan ko lang kung nagkamali lang ako ng bilang. Kasi nag-start ako ng bilang sa mga pang 4 trend na pasok na. Kasi alam niyo yun na medyo na-shock ako nung in-start ng siyang ipasok. Tapos, parang, syempre, ramdam na ramdam ko siya ngayon. Parang, nag-iimot-imot ako para hindi ko siya damdamin, ganun. Tapos, ayun, naisip ko siyang bilangin nung pang 4 trend na. Yung feeling ko pang 4 yun. Kasi yun, nabilang ko siya hanggang 14. Pero hindi ko sure kung 15 yung pinasok. So, hindi ko rin naman na tinanong kasi after na ginawa tong procedure, yung after ng high court, nung pinasok na yung mga trend, ganun, medyo, na siya. Parang, alam mo yun, hindi ako makapagsalita kasi siguro dahil namamanhid din yung bandang taas ng lips ko, ganun. Tapos, pinakita sa akin sa mirror yung result. Ang ganda niya, hindi pa siya ganun kamaga. Tapos, parang mga 1 minute lang, ganun. Dito, namagana siya. Tapos, tinanong ko yun. Sabi ko, bakit parang may bukol dito? Feeling ko kasi trend yun. So, ganun. So, sabi ko, may bukol siya dito. Tapos, sabi, yun nga, namamagana siya. Tapos, ayan na. Ayan siya. Ayan siya, guys. Kanina, parang mas magang-maga siya. Ngayon, parang medyo na-less na yung maga niya. Tapos, yun na nga, inofera na rin ako ng eyebrow ko. Yun, ang ganda niya. Super, diba? Bet na bet ko yung pagkakagawa niya compared dun sa unang-una kong eyebrow microblading. Ngayon, tatanggalin ko na to. At, lilinisan ko lang siya ng betadine. So, ayan. Hindi ko alam. Masakit ka. Medyo masakit siya, guys. Ayan. Medyo wala na yung kapit mo. Tapos sabi sa akin, wag na daw lagyan ng cover na ganito para mas mabilis siyang gumaling para makasingaw daw ganun. Medyo masakit. Ayan siya. So, after 2 to 3 days daw, imamassage ko yung ilong ko pa ganun, tsaka ito pa ganun. Tataas. Para mas tumaas pa siya. So, hindi na ba siya dumudugo? Parang feeling ko dudugo pa siya. May konting dugo pa siya. Sabi kasi tatanggalin na to pagka-uwi. Kaya yan. Tapos yun pala, after pala ng pagkalagay ng mga trend, guys, in-injectan ulit yun. Ayun, feeling ko yun. Yung in-inject kanina. Ang sakit talaga ng injection. Tapos ayun, nagluha na naman yung mata ko nun, yung in-injectan siya. So, ayan siya, ganyan. Ayan. Bakit ganun? Parang dumudugo pa siya. Diba? Parang dumudugo pa nga siya. So, ayan. Okay na yan siguro. Feeling ko. So, yun guys. I-update ko kayo sa aking ilong for 7 days. Yan. Gagawa ko ng video para i-update ko kayo everyday sa pag-heal ng aking ilong. Hello guys. Ayan. Patulog na ako at naglilinis na ako ng mukha gamit yung wipes. Tapos,
nag-mouthwash lang pala ako ngayon kasi hindi ako makapag-toothbrush. Sobrang sakit talaga niya pagka binubuka yung bibig, tapos pag natatamaan yung gums sa taas. Kaya mouthwash lang ginawa ko. Kahit sa pagma-mouthwash ko guys, nahirapan din ako, hindi ako makamumog kasi masakit pa siya. So, yun siya guys, in-update ko lang kayo. Thank you so much!